Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi ay kung bago lang kayo sa aking YouTube channel. So please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan, so gabi naman na ngayon. Gabi na naman mga kaswisi. So katatapos lang ng trabaho ko. So matagal-tagal na rin mga kaswisi na hindi ako nakagawa ng videos about sa ating mga episodes, no? Issues, scenarios at problema, no? About Malaysia mga kaswisi. So dito mga kaswisi, no, ang lahat ng sasabihin ko rito ay based yun sa experience ko, no? Na kung saan nanggaling na ako doon, nakapagtrabaho na ako doon at magbibigay lang ako ng tips and ideas dito, no? Sa ating mga episodes, no, about Malaysia. Yan. So hindi na ako magpaligoy-ligoy pa kasi may nagtatanong. Ayan. So shout out nga pala sa iyo, no? Sa ating kaswisi na to na nagtatanong. Yan. So, makikita nyo na yan sa screen. Yan. So, dito mga kaswisi, no, ang usually tinatanong talaga rito ay kung may day off nga ba. Yan. So, based yun sa tanong niya sa atin. So, sasagutin ko lang, no. So, before ko sagutin ito mga kaswisi, so, explain ko dito, no, sa mga kaganapan doon nung ako ay nakapagtrabaho na doon. Yung mga naging experience ko, no. Kasi dito mga kaswisi, kahit sabihin nating Malaysia o kahit sa bansa pa yan, hindi talaga maiwasan na iba-iba naman tayo ng sitwasyon mga kaswisi. Iba-iba naman yung among pagsisilbihan natin. So dito sa Malaysia, gaya ng mga naging episodes natin, mga naging videos ko dyan, so na-explain ko naman na dito yung nationalities na meron ang isang ang bansang Malaysia, no? Gaya ng Indians, Chinese at saka Malays mga kaswisi. So dito mga kaswisi, no, so depende ito sa nationality ng employer natin. Kasi dito mga kaswisi, kapag sinabing day off, ganyan, medyo ano yan issue rin yan. Bakit? Kasi nga ang nangyayari doon is wala naman talagang day off doon, na parang nagtatrabaho ka na nasa Middle East ka lang, no? Kaya ko rin naman nasasabi nga nasa Middle East kahit hindi naman, no? Kasi nga yung nature ng trabaho mo doon, talagang non-stop ang trabaho mo doon, no? Unless kung ang employer mo ay may konsiderasyon, no? Or either medyo may pagkakuripot kasi kapag wala kang day off, may additional bayad naman yun, no? So, makikita naman natin yan malalaman natin kapag nag-increase yung sahod. Siyempre, yung magiging overtime mo na wala kang day off. So, ibang presyo naman yun or ibang rate naman yun, no? So, kailangan dito maging ready ka talaga at the same time kapag maging handa ka lang, no, sa mga mangyayari. Kasi may iba kasing employer talaga na nagpapa-day off. May iba naman na hindi kasi katwiran nila, kaya ko naman bayaran yan Mga ganun ba? Or either, syempre, sa dami ba naman ng anak, considered as wala kang day off. Kasi aalagaan mo sila, sasama ka sa kanila kung saan sila pupunta. Lalo na kapag family bonding, no? Or family gathering, ganyan. Or either, yung quality time nila bilang pamilya. Syempre, ano ba naman tayo? Dahil katulong nga lang tayo. So, kailangan, nandun yung presensya rin naman natin. Although nakakapagod mga kaswisi, ganun talaga ang meron doon sa Malaysia. Ang maganda lang dito mga kaswisi, nababayaran nila yan na bawat linggo na pagtrabaho ka at the same time wala kang ang day off. So, laki-laking sahod din yun. Kaya lang, ang on the other side naman mga kaswisi, nakakapagod actually. Kasi based yun sa experience ko talagang lagarin kung lagari, lalo na kung meron silang gathering. Mga pa-birthdays, ganyan, mga Chinese New Year, Deepavali, ganyan, Ramadan, ganyan. Nakakapagod yan actually.
Pero wala tayong choice kasi nga kailangan natin ng pera. Kaya yun, so dito ang tanong dito talaga ay kung may day off, 'no? So ang tanong dito ay kung may day off nga ba talaga, 'no? So depende yan sa usapan ninyo, siyempre sa interview pa lang mga kaswisi. So kailangan, tanungin mo na kaagad yan. May mga listahan ka na kung ilan bang pamilya meron sila, kung meron bang sasakyan, kung meron bang pets, kung gaano kalaki yung bahay, ilang square feet, ganyan. Kung meron bang, iba pang members ng pamilya na nakatira doon, ganyan. So ano ba yung main duties ko? Tapos kung ano oras ako nagigising, ano oras ako natutulog, ano ba yung mas mostly importante na gagawin ko sa bawat araw, ganyan. Kasi kapag nandun na tayo sa bahay ng employer natin mga kaswisi, dun mo madidiscover kung ano talaga yung kailangan nila. Hindi mo maiwasan, syempre, hindi naman lahat ng sasabihin nila ay nangyayari talaga yon. Kasi sa kagustuhan nilang magkaroon na ng helper, ganyan, or katulong, ganyan, na maninilbihan sa kanila at magpapagaan ng kanilang pamumuhay. Siyempre meron silang kasama na gagawa nun para sa kanila. At the same time, siyempre binabayaran din naman. Kaya yun, so napakahirap, 'no? Pero wala tayong choice kasi depende talaga yan. Depende yan sa amo. Pero kahit naman noon, obligado na yan, mandatory talaga ang day off. Pero siyempre, pagdating talaga sa loob ng bahay, kung malaki yung bahay, mag-isa ka lang, so wala kang choice kundi magtrabaho, 'di ba? Ano lang naman ba yung 2 years mga kaswisi, talagang mabilis yun. So napaka-ano yun, medyo risky yun sa'tin pero wala, mabilis lang naman ang araw, so kayang-kaya mo yan, 'no? So dito mga kaswisi sa pangalawang tanong, 'no, kung meron bang, kung ano oras ba natutulog, kung meron bang eksaktong ano. Kasi nasa sa'yo yan mga kaswisi, kung gaano ka kabilis kumilos. Kung babagal-bagal kang kumilos, talagang aabutin ka ng siyam-siyam sa paghuhugas pa lang ng pinggan, sa paglilinis mo, lalo na sa gabi. Kaya nga alamin mo yung magiging diskarte mo para matapos mo ng maaga, ganyan. Ako kasi dito mga kaswisi, kahit dito sa Hong Kong, ang oras talaga ng pahinga ko is 9 kasi yun naman ang nasa usapan namin sa interview. Ngayon, hindi maiwasan lumalagpas ako. Bakit? Kasi nagluluto siya, Nagluluto siya tapos, kung kailan nakatapos ka na, meron na namang gagawin. So, alam mo yun, nakakabwisit minsan. Pero wala akong choice. Kahit anong bilis ko, kung ganun pa rin naman ang gagawin niya, may gagawin pa pala siya, maghihintay at maghihintay ka. Kahit nung nasa Malaysia ako, ganyan din. Lalo na kung ang amo mo ay Indians, saka mga Malays, mga mahilig yan magpuyat, 'no? Halos lahat ng mga tao dun, mga mahilig magpuyat. Maliban na lang kung meron kang alagang matanda. Kasi pag matanda na, ayaw na yan magpuyat-puyat. Kakain na yan ng maaga din, magpapahinga na after. So, maswerte ka kung yun ang amo mo. Pero kung mga medyo bata-bata pa, ay expected mo na yan. Mapupuyat ka, 'no? Kasi kahit anong, ano natin, bibilis natin, kung meron pang mga aktibidades na ginagawa, so wala tayong choice, 'no? Kundi maghintay, antayin sila, lalo na kung marami sila sa pamilya, iba-iba yung mga trip nila, iba-iba yung gusto nila. Hindi mo talaga rin masasabi mga kaswisi. So, diskartehin mo na lang kung paanong gagawin mo para makatapos ka. Ang mahalaga lang doon mga kaswisi, meron kang tulugan, makakapagpahinga ka, at the same time, magkakaroon ka na rin ng leisure time kahit papano. Kasi di rin naman biro yung trabaho natin mga kaswisi, lalo na hindi naman tayo member ng pamilya nila. Sampid lang naman talaga tayo doon, yun yung totoo doon. So, yung pagiging sampid natin, alam mo yun, talagang tingin nila sa atin is robot, 'no? Na hindi tayo napapagod, hindi rin tayo nagugutom, ganyan. Basta gusto talaga nilang sulitin yung pagbayad nila sa'yo.
Pero wag mo na isipin yun kung ano man ang nararamdaman mo para dun. Ang mahalaga lang dun is makatapos ka ng kontrata, makalipat ka sa bansang gusto mo. Kasi iba pa rin yung may maganda kang record. Although, mahirap, no? Mahirap ang sitwasyon mo. Pero, makakaraos ka rin, mga kaswisi. So, depende yan sa pag-uusap ninyo ng amo mo. Kung anong oras ang pahinga mo. Importante maging maayos yung sitwasyon mo, kalagayan mo, lalo na yung pamilya mo. Kaya yun, so, hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Okay, bye!